at Dieter ay di raw inaasahang masugatan ng aktres dala ng isang matinding eksena nila ni Diet. At matapos ang nasabing eksena kung saan nabasag ang vase at nasugatan si Angelica ay agad-agad daw sumugod si John Lloyd sa set upang kumprontahin ang isang nagtatakang Dieter. Ayon sa mga balitang kumalat ay pinagsabihan di umano ni John Lloyd si Dieter at di kalaunay naghamon pa raw ito ng suntukan. Agad naman daw na agapan ng production ng away bago pa ito lumala. At base na rin sa mga nakakita ay OA ang naging pagsusumbong ni Angelica kay John Lloyd hinggil sa mga pangyayari. Kaya laking gulat na rin ni Dieter na biglang napasugod ang aktor para kumprontahin siya. Matapos ang insidente ay may mga espekulasyong kumalat na gusto lamang daw ipangalandakan ni Angelica sa madla na kayang-kaya siyang ipagtanggol ni Lloydy nang walang pag-aalinlangan. Bagay na kung may katotohanan man ay napatunayan ni Angelica sa publiko. Kung ano man ang totoong nangyari at intensyon ng aktres sa kanyang pagsusumbong ay hindi na natin siguro malalaman pa. Subalit isang malaking question dito ay kung dapat nagpadala sa emosyon si John Lloyd gayong alam naman niyang parte lang ito ng trabahong pare-pareho nilang pinasok. So, babangka ako dito dahil una ako nagsulat dito at ako ang nakakausap doon sa mga sources na hindi nanununog at nangunguryente. Ang sabi nila nung una, napakahirap daw magalit ang isang tao na mapagpasensya at mabait. Si John Lloyd ito. Nangyari ito sa set ng Apoy sa Dagat na pinagbibidahan ni Papa P, ni Piolo Pascual at kasama si Diet. Ang eksena daw ay babatuhin lang dapat ng bag ni Diet si Angelica Panganiban pero sinamahan ng flower vase. So, yung babae tinamaan dito sa paa. Hindi naman direct, pero tinamaan siya sa paa at nasaktan si Angelica. Si Angelica ay walang tatay sa Pilipinas. Nasa Amerika, na-trace na niya. Alam nga namang nanay niya ang isugan niya para makipag-away kay Diet. Nagsumbong kay John Lloyd. Natural si John Lloyd, idedepensa ang kanyang girlfriend. Sumugod sa set at nagsalita ng mga hindi ka nais-nais para kay Diet. Sumigaw ang ipi at sabi niya, huwag dito sa set ko. Kaya sinabi niya, hindi ko gagawin dito, hindi mangyayari dito. Pero huwag na huwag ko nang maririnig pang umiiyak ang girlfriend ko dahil nasaktan sa ginawa mo. Magtutuos tayo. At si John Lloyd ay nakapagtataka at nakakagulat kapag nagsalita ng ganito dahil wala tayong nababalitaan. Nakakapagtaka kung paano siyang napuno at natural mapupuno ay girlfriend yung nagsumbong. No, ang sa akin siguro number one is malamang naman aksidente lang ito. Pero siyempre kahit aksidente ito, pag nakasakit, nasaktan ang taong talaga magre-react. Ang tanong ko lang doon, Direk, kasama ba talaga sa eksena na pati wala yung nga, vase? binlaking nga yun eh. Binlaking na yun eh. Kasi siguro lalo din medyo nag-init ang ulo ni At saka sa Ruby pa lang John daw, Lloyd. ginawa na ng ganito ni Diet si Angelica. Sa Ruby pa lang. Kaya parang inisip niya, may personal kaya sa akin. Baka naman parang si Alice Parang Dixon na talagang masyadong siniseryoso ang emote na emote. Parang Alice Dixon. At saka idagdag ko lang, sinabi rin ng aking source na hindi nanununog at nangunguryente na lagi na-delay ang taping nila, hindi dahil sa late na late lagi si Diet, kasama na yun. Pero ang talagang dahilan, nagte-take 10 siya, take 12, ganyan lang daw ang linya, nakakalimutan. Ano kaya sumusobra kay Diet? Ang tangiging malilimutin na siya. Baka masyadong nag-i-internalize. Hindi kaya dahil sa pagpapalaki niya ng katawan. Kaya ang memorya niya ay pumupurol. Hindi kaya ganon. O, yun lang naman ang kwento. Pero aminin natin na kahanga-hanga magkaroon ng isang jowang katulad ni John Lloyd. Aba naman. Di ba naman I need a hero. I need a hero. I need a hero, knight in shining armor. Di ba? Yun lang yun.